ninyo para mas marami tayong mainis. Alam mo yung labanan ngayon, inisa na lang. Ang labanan ngayon, uratan na lang. Oo, kasi hindi na ngayon, wala na tayong pag-asa. Walang pag-asa yan, mga impeachment na yan, kay Bongbong wala yan. Oo, sigurado ako poprotektahan nila yan. Wala silang kung iniiwas nga nila si Bongbong Marcos kung si Bongbong nga umiiwas sa dami ng kahayupang ginawa niya sa Pilipinas, parang siyang pinakamabait na tao sa buong mundo O sigurado, yung mga impeachment na yan, wala yan. Antayin lang natin hindi yata nakapag-file ng impeachment ngayon yung ating mga magigiting na nag-file ng impeachment no Friday. Kasi mukhang na-check yung kanilang galawan dahil nga hindi sila pinaunlakan noong Huwebes. Mukhang na-check yung kanilang galawan. At dahil nga na-check yung kanilang mga galawan, mukhang inisa-isa nagkaroon ng loyalty check. Kasi bulagaan yan Ang mangyayari supposedly dyan, nag-aantay lang, hindi muna lumabas yung kanilang yung congressman na mag-i-endorso noong impeachment, hindi muna nagpakilala. Ayaw muna nilang ipakilala kasi nga kapag nakilala nila, baka mamaya ma-ofera, takutin o kung ano man, mahirap ngayon ang labanan so hindi muna nila yan pinakilala. Biglang supposedly kung tinanggap sana yung impeachment na yan nila, tapos na sana, na-i-file na sana yan. Kaya lang, ang problema, syempre hindi tinanggap. So nung hindi tinanggap, syempre sasabihin nung Congress, sinong niyan? Sinong supposedly magi-endorse niyan? May kasama ba silang congressman? Wala. Kaya nga nag-iiyak Nag-iiyak si Falsis kasi hindi nila alam kung sino yung congressman na magi-endorso nito. Sabi niya, ba't hindi nagpunta dyan si Pulong, si Harold, si ganito, si ganyan, nagbanggit siya ng mga pangalan. Bakit hindi? Ba't hindi nagpunta? Bakit hindi sila ang nag-endorso or hindi nila sinamahan yung mga magpa-file ng impeachment? Mga Duterte aligned personalities yung mga yan. Yun nga ang sinasabi natin, itong mga Duterte, wala naman sila wala naman panawagan ang mga Duterte na umalis si Marcos sa pwesto. Ang panawagan lang naman nila unang-una sa lahat magtrabaho. Kasi yun naman ang ginawa ni Inday Sara nung una, di ba? Tatandaan ninyo, ginawa ni Inday Sara, sabi nga niya, noong mga namumuli-mulitika na sila, nagsimula kasi yan noong ginapang. Noong ginapang itong si Gloria Macapagal-Arroyo, natatandaan nyo, diyan nagsimula yan. Noong biglang tinanggal si Gloria Macapagal-Arroyo bilang majority floor leader, biglang ginapang nila Martin Romualdez, doon siya nagsimulang nagalit. Kasi magkakaibigan pa man sila noon, magkakasama sila sa isang partido pero doon biglang umalis si Inday Sara, bigla niyang tinawag na tambaluslos, natatandaan niyo yan mga bossing. Bigla niyang tinawag na tambaluslos si Martin Romualdez. Doon na nagsimula yan, yung away na yan. Kasi ang sabi ni Inday Sara noon, tigil na muna natin yung pamumulitika. Masyado pang malayo ang 2028. Magtrabaho muna tayo. Di ba yun ang sinabi ni Inday Sara noon? Hindi nga siya umiimik for the longest time Umimik lang talaga siya noong, ayan na nga, tinanggal si Gloria, noong nagsalita siya ng tambaluslos. Tapos nung nafe-feel niya na at nakikita niya na may intel kasi si Inday Sara na talagang tatrabahuhin siya. Ilalaglag talaga siya. Kaya nung mga ganun ng pangyayari, medyo naging firm na din siya. Pero ang gusto lang naman ni Inday Sara magtrabaho. Gusto lang naman ni Inday Sara tuparin ng administrasyon. Yung grupo nila, tuparin nila yung mga pangako nila sa taong bayan na magtatrabaho sila. Hindi na magtatrabaho mga gago, puros politika, mga putang ina since then, ang pinapanawagan na lang naman ni VP Sara is hair follicle test, drug test. Wala naman siya sinasabi, umalis ka na sa posisyon, mawala ka na dyan. Wala silang ganun. Hindi nga sila pumupunta sa mga rallies, remember? Nakita nyo ba pumunta si Inday Sara sa rally ng INC? Nakita nyo pumunta si Inday Sara sa mga rally dyan sa EDSA? Hindi nga siya nagpupunta because ayaw niya sa lahat. Alam nyo, ang mga Duterte may mga delikatesa yan. Ayaw nila na parang nang-agaw sila ng posisyon. Kaya nga ayaw nila ng ayaw nila ng impeachment na yan Sa totoo lang ayaw nila niyan. Gusto lang nila talaga ayusin, wag na magnakaw, i-expose yung pagnanakaw, and then
tapusin nyo yung termino ninyo ng maayos. Magpa-drug test ka at kung sa tingin mo negative ka sa drug test, di good. Kung positive ka, lumayas ka na dyan. Walang panawagan si Inday Sara ever na bumaba si Marcos. Walang ganon. Si Amy, sinabi nga niya, umuwi na tayo. Pero si Inday, wala siyang ganyang panawagan. Kahit i-review nyo yung mga interviews niya, nina-expose niya lahat ng katiwalian nila. Pero wala siyang panawagan na bumaba sa posisyon. Kasi nga, si Inday Sara ayaw nila nung ganon. Ayaw nila na parang inaagaw nila yung posisyon, inaagaw nila yung pagka-presidente. Di ba yun din naman sinabi ni Pangulong Duterte noon? Ayaw niya. Noon pa yan inaaya si Pangulong Duterte na tumayo sa mga rally. Pero sabi ni Pangulong Duterte, it doesn't sit well sa akin at it doesn't look good sa pamilya namin because never kaming naging power grabber. Natatandaan ko, pinilit kami ng taong bayan para tumakbo sa national position pero hindi naman kami nagpipilit tumakbo sa national position. And ayaw ko na pabababain ko si Bongbong Marcos tapos ang papalit yung anak ko. Anong tawag dun? Di mukha naman kaming ganid sa kapangyarihan nun. Kaya nga yung sinasabi nila itong mga gagon to, yung mga bobong mga dilawan at saka yung mga pinklawan at saka mga loyalista na si Inday Sara ang may pakana ng lahat ng yan. Tanga, hindi. Kung may pakana si Inday Sara, sabi ko nga sa inyo, noong November 16, malaking rally yun. Yung nagsalita si Amy Marcos na adik si Bongbong Marcos, di sana si Inday Sara nagpunta na sa Armed Forces of the Philippines at nakipag-usap na sa mga sundalo ron. Sinabi niya na sana, nagbigay na sana siya ng pangako na walang makakasuhan sa inyo. Kung sino man sa inyo ang dinamay sa korupsyon na ito, huwag kayong mag-alala. You have my word. Patalisikin natin tong presidente nito and then magsimula tayong muli. Di sana ginawa niyo yun, pero hindi, di ba? Di nga siya nagsasalita. Never numutawi sa kanyang labi na mag-resign ka na. Walang ganon. Kahit si Pulong, wala sa sinasabing ganyan mag-resign. Ang sinasabi nila, mag-ayusin nyo yung trabaho, huwag kayong magnakaw. Yun ang ginagawa nila. Yun. So walang mga ganung walang mga ganung nangyayari. So itong mga nag-file ng impeachment noong nakaraan, syempre dumaan ng Friday, Saturday, Sunday, putang ina. Mukhang nagkaroon ng aberya mga bossing. Kasi kanina, nangihingi ako ng update doon sa mga, syempre, kakilala naman natin yung mga nag-file ng impeachment. Humihingi tayo ng update. Sabi natin, ano na pong balita? Sabi niyo po, maaga po kayong pupunta ngayon. Nagkaroon ng aberya. Ayaw ko munang sabihin kung ano ang aberya. Pero mukhang na-trace ng kung sino mang satanas yung supposedly mag-i-endorse na congressman netong impeachment natin. Mukhang na-trace so medyo pinagplanuhan nila. Hindi natin alam kung ayaw muna natin silang pakailaman. Matatalino yung mga yan, magagaling yung mga yan. Alam nila ang kalakaran sa politika. So hindi sila nag-file ngayon. Nag-file lang Makabayan Black ngayon at meron ng dalawa so far na impeachment complaint. Yung isang malabnaw at saka yung isang palabas lang. Yung sa Makabayan Black, palabas man lang yan. Walang yan, hindi nila ipupush yan. Kasi, tingnan ninyo paano mo sasabihin na ipupush nila yung impeachment ni Bongbong Marcos? Sila din ang magfa-file ng impeachment ni Inday Sara. Ano yun? Paano yun? Dalawa, yung impeachment na asikasuhin nila? Imagine niyo na lang, ilagay niyo yung sarili niyo sa posisyon nila. O kung halimbawa, nag-push through yung impeachment ni Bongbong, napunta yan sa Senado. Na-push through din yung kay Inday Sara, napunta ulit sa Senado. O paano yun? Dalawang impeachment ang i-represent nila. Ang tatanga ng mga yan, ang bobobo ng mga yan. So ang gagawin ng mga yan, hindi nila, kunyari nag-file sila ng impeachment for BBM pero palabas lang yan, pakitang tae lang yan. Di naman mga tao mga yan, mga walang kaluluwa yan Pakitang tae lang yan, pero talagang magfo-focus sila dun sa impeachment ni Inday Sara. Yun talaga yun. Wala silang pakialam kung tumuloy o hindi. Basta nakapag-file sila ng impeachment, mabango na sila niyan. Kasi hindi mo na sila pwedeng batuhin na, hoy, kayo kayo dyan Hindi kayo si Inday Sara lang ini-impeach si Bongbong, hindi. Hindi nyo na sila magaganon ngayon. Bakit paano nyo pa sila magaganon? Nag-file na sila ng impeachment. So, absuelto na sila doon. Pero, asikasuhin ba nila yung impeachment na yan? Tatatlo yung grounds. Yan, hindi nila asikasuhin yan. Kaya importante talaga ma-file itong impeachment complaint ng nila Chavit Singson dahil di ba nga balita natin si Chaldico mag-titistigo daw dyan. Ewan ko talaga ito si Chaldico kung sino talaga ang nito.
Kung sino talaga, kasi alam ko nilalaro tayo ni Zaldico, putang ina niya si Zaldico, demonyo talaga eh. Nakikipag-usap siya kay Rimulya, tas nakikipag-usap din siya kanila Mike Defensor. So hindi natin alam kung anong laro nito ni Zaldico. Putang ina, kriminal talaga tong hayop na ito. Wala talagang gagawin matino sa mundo ito, kaya mag-ingat-ingat din tayo. Yung mga kaibigan natin dyan na mag-file ng impeachment, tapos gagamitin nyo yan. Si Zaldico na testigo, putang ina, ingat kayo baka mamaya double agent yan, yari kayo dyan. Kasi tingnan mo, di ba, sinabi ni Rimulya na ikipag-usap sa kanya, gusto makipag-usap sa kanya, makipag-dialogo, tapos gusto rin tumistigo sa inyo. Pwede ba yun? May ikipag-dialogo siya doon, tapos gusto pang tumistigo sa inyo. Sabi nga, you cannot serve two masters at the same time. So medyo magulo, medyo masalimuot talaga itong impeachment talaga ni Bongbong. Napakahirap nitong lumusot. Hindi rin natin alam kung kung matutuloy yung pag-file ng impeachment ni Chavit Singson, kung lulusot yan diyan sa Kongreso. Dahil alam naman natin na napakaraming pera. Napakaraming pera na kanilang ninakaw. At yung pera na yan, mga bossing, yung pera na yan, gumagana pa yan hanggang ngayon. Kaya delikado yan. Hindi rin natin alam kung magpupush through yan. Pero sana ma-file nila. Sana kung sino ka man na congressman ka na medyo nabahag ang buntot mo, sana magising ka bukas nang matapang ka na ulit. Para sana may endorse pa yan. Kasi parang hindi pa naman yata, kumbaga may panahon pa naman yata, pwede pa naman mag-file yata within this week. Hindi pa naman yata na na i-refer to sa Committee on Justice dyan sa Kamara yung dalawang impeachment complaint. We'll see what's gonna happen in the future. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero ayun nga, sa kasamang palad hindi tayo nakapag kanina. Bibigyan ko lang kayong konting hint. Mukhang na-trace nila yung congressman na ayaw magpakilala na supposedly mag-i-endorso nitong kasi ganyan pagka na-trace ka hahanapan ka ng butas sasabihin sa'yo kasampang ka na maraming kaso, worse, baka pababagsakin ka, sisiraan ka, tatanggalin ka sa kamara, pinaka-worse nito baka ipapatay ka pa, di ba? So kahit naman sino, syempre tao ka lang, meron ka ring interest na pinangangalagaan, pamilya na pinangangalagaan, so medyo ka dyan, kakabahan ka ng bagya dyan, so mag-iisip ka 2 beses. Di ba? Kasi magiging kasi imaginin mo, kung ako yung congressman, ako mag-i-endorse nito. Tapos biglang hindi nag-push through ito, na-dismiss ito dyan sa Kongreso, patay ka na, yung spotlight nasa iyo na. Ilan taon? 25, 26, 27, 28, 26, 27, 28, 3 years kang hahayupin ng mga yan. Kita mo nangyayari kay Kiko Barzaga. Diba? By the way segue lang. Yung kay Senator Robin Padilla, nagsalita na siya, sabi ni Senator Robin Padilla, kaaway ang turing niya kay General Torre. Salamat naman. Mabuti naman. Hindi naintindihan ko na makaaway man talaga tingin mo dyan. Kaaway naman talaga tingin mo dyan. Talagang masyado lang gentleman itong si Senator Robin Padilla. Kaya I was caught in the moment, sabi nga. Kaya nakamayan niya at nagkanahipagplastikan siya. And alam ko na nare-realize na din niya na mali yun, hindi yun nakatulong sa kanyang image. Pero kinaklaro niya sa lahat na kalaban ang tingin ko diyan. So, yung pagkamay-kamay lang niya na gano'n, siguro lang siya, yung hindi niya ine-expect na baka lumapit sa kanya, na maayos naman, nakangiting demonyo. Kaya siguro knowing Senador Bong Revilla na napakabait na tao niyan, kaya siguro nakamayan niya. I'm pretty sure nagsisi rin yan sa nagawa niya. Pero good thing na we are in the same page. Good thing na sinabi ni Senator Robin na kaaway ang tingin niya sa tao na yan. So, salamat naman. Kasi pinaalala lang naman natin kasi sa kanya na, Sir, ayaw talaga namin yung ginawa mo na kinamayan mo kasi pinahirapan si Pangulong Duterte niyan . The reason why si Pangulong Duterte nandoon dahil sa puwakan ng ina niyan . Kaya pasensya na. Di ba? Pero bago yan, dito muna tayo sa mga balat sibuyas. Yung mga balat sibuyas na mga putang ina, kala mo naman ang lilinis ng mga tao kasi merong flip-top battle. Ako, paborito ko manood ng flip-top . Paborito ko yan, sila Zaito,
sila Aklas. Paborito ko yan, sila Looney. Pinapanood ko yung mga galing, napakatatalino ng mga yan. Kaya nga malupit ako sa trash talkan dahil tambay ako ng flip top eh. Kaya nga si Sir Jack, puta, hindi nila matalo sa bardagulan. Kasi, putang ina, lumaki kami sa flip top eh. Talagang matagal na panahon na. Nanonood ako ng flip top. So ngayon, dahil sa sobrang pangit na nangyayari sa bayan natin Pilipinas, sa bayan natin Pilipinas, noon dyan sa flip top, siraan lang sila ng buhay eh. Siraan lang sila ng personalidad. Siraan sila ng image. Ako, tas may kalaban ako, siraan kami. Halimbawa, si Sir Jack ang kalaban ko. Babanatan ko lang siya sa pagiging ngongo niya eh. Ganun ang bardagulan eh. Ganyan sa flip top. Kung ano yung kapansanan mo, yung pangit sa'yo, yun ang isasampal sa mukha mo. Pero ngayon, ibang klase na flip top ngayon. Grabe. Yung mga flip top artist ngayon, sa sobrang dismayado na sila sa gobyerno, ginagamit na nila na reference yung mga katiwalian sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga kabulastugan ni Bongbong. So ngayon, nag-flip top, syempre, alam naman natin yan, palabas lang man yan. Yung flip top na yan, hindi naman magkakaaway talaga yan. Maglalabanan yan kung sino man nanalo kasi may cash prize yan. Tapos pagkatapos nun, bati-bati yan. Kung ano man yung sinabi nila sa isa't isa, walang asaran yan. Nakita mo ba may nag-flip top, nagsampa ng kaso? Nakita mo ba si Saito kapag inaalipos na siya sa kanyang itsura, nagsampa siya ng kaso ng defamation? Walang ganun. Nag-ano ba siya ng libel? May nagsampahan ba ng libel dyan? Wala. Kasi nga, yun ang dyan eh. Yun ang rules dyan. Putang ina, siraan ng buhay. Sa pamamagitan ng paggamit ng salita. Walang sakitan, walang hawakan. Siraan lang ng buhay sa pamamagitan ng bunganga. Ganon. So ganyan ang flip top. Anak ng tinapay. Ito si Rimulya, masyado sip-sip, masyado pasikat. Gusto talaga maging presidente. Putang ina, gusto mo maging presidente, John Vic Rimulya, hindi mo nga naayos ang Cavite. Sabi nga sa Cavite, wala ka naman nagawa dyan. Nagawa mo lang dyan, magdeklara ng may pasok o walang pasok, visit ka eh. Hindi mo naayos ang Cavite nung gobernador ka. Ilang termino ng pagiging gobernador. Hanggang ngayon, yung anak mo yata, yung gobernador dyan, wala naman nagagawa dyan sa Cavite. Tapos ngayon gusto mo ayusin ang Pilipinas, sinasabi mo na maayos ang bansang Pilipinas, walang sindikato, walang ganito, walang ganito. Putang ina, nakita nyo ba sa may Mindanao, missile? Missile na ginagamit ngayon sa pag-assassinate ng mga politiko, anak ng tinapay. Ang takin mo RPG, putang ina dati, dito sa Maynila, riding in tandem lang, baril-baril lang eh. Pucha, ngayon iba na, missile na. Ang galing ng mga Pilipino talaga. Oo. Tapos sasabihin mo, maayos Pilipinas, tarantado ka. Paano naging maayos Pilipinas? Mas marami ka pang press conference kaysa sa paghahabol mo sa mga kriminal. Ngayon, hindi mo nakikita si Atong Ang. Hinahanap mo ba talaga si Atong Ang o naghahanap-hanapan lang kayo ng kunyari? Ina nyo, style nyo bulok. Gago kayo, hindi nyo naman hinahanap yata yan talaga si Atong Ang eh. Kung makapagsalita kayo dyan, kala nyo, malapit na akong mapikon. Dadagdagan ko na yung patong sa ulo niya. Puta, kanino galing na naman yung patong na yan? Sa pera ng taong bayan nyo ba kinuha yan? Di ba? Di ba dyan kinukuha yan sa mga confidential funds? Putang ina yan, lalagyan nyo ng patong sa ulo na 10 milyon si Atong Ang galing sa pera namin. Hype kayo, tas hanggang ngayon. Ay, tinan mo, ang masaklap niyan, sila maglalagay ng patong ganung kalaki, tapos sila rin makakahuli. Di sila kukuha ngayon ng 10 milyon na patong dyan. Putang ina yan. Ginisan nyo na naman kami sa sariling namin mantika. Mantakin mo pera ng taong bayan yan, tapos kayo rin na nakahuli, kayo rin na kukuha ng 10 milyon na pabuya. Hindi nyo man lang kami tinanong, okay man lang ba sa inyo? Mga kababayan ko Pilipino, okay ba sa inyo? Kunin ko yung pera nyo, ilagay ko sa ulo ni Atong Ang. Putang ina, ang pakialam namin kay Atong Ang. Tarantado yan. Anong pakialam namin dyan kung kriminal niya? Hulihin niyo yan. Hindi nyo kailangan lagyan ng patong sa ulo yan. Okay nang ina nyo. Mga tarantado talaga kayo. Kunyari, pinatungan nyo na naman na malaking pera sa ulo, tapos pag nahuli yan, kayo rin ang kukubra niyan. Pera namin yan eh. Inuubos nyo yung pera ng taong bayan sa paganyan-ganyan nyo. Tapos, putangin na niya, sinisisi nyo si Inday Sara sa mga intelligence fund niya. Mga kupal kayo. So, ito ngayon, si John Vic Rimulya, itong nag-flip top. Gusto niyang idemanda ng inciting to sedition na naman. Bakit? Dahil daw, nagsalita itong rapper na susunugin yung Malacanang. Ang sabi niya, halika. Sunugin yung loob ng Malacanang. Yung loob lang naman, hindi naman yung labas.
Pero ito ipi-play ko lang ito. Ipi-play ko lang ito para sa awareness ng mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga hindi nanonood ng Flip Top. Ito po yung rap battle ito. Rap battle, away ng rap. Lahat ng sasabihin nila dito, bagamat totoo, hindi dapat siniseryoso. Okay? Hindi dapat siniseryoso, ha? Kasi nga, rap battle to eh. Parang ano lang to, wrestling. Alam mo yung wrestling na WWF? Peke man yun. Hindi naman totoo yun. Hindi naman totoo nagsasakitan ng mga yun. Mga stuntman yung mga yun. Tatanga-tanga ka pag naniniwala ka sa wrestling, tama? Tanga ka pag naniwala ka sa wrestling. Tanga ka pag naniwala ka kay Santa Claus na dyan sa North Pole, meron talagang pabrika ng laruan dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, wala